Meron tayo ulit sunod na project. Ito naman yung 12 volts, 12 to 16 volts voltmeter with USB. Ito yung ating gagamitin sa susunod nating project na inverter DIY. Ito siya. Mukhang okay. Digital siya, digital voltmeter. Testing. Bali ito yung ating lithium ano ba to? 18650 lithium ion battery, 12 volts, bali 11. So 12 volts, halos 12 volts na. Okay. Ano yung pang-test natin? Ayos. Buti na lang, gumana. Maganda yung ating magiging outcome ng sunod nating project. Pero parang mas accurate itong tester na to. Itong pan-test ng voltage na to kaysa sa sa dito sa tester ko. Sa bagay, mumurahin lang kasi to. Try natin yun kung alin na mas accurate yung voltahe. Ito o ito. Itong Craftsman at saka itong patakbuhing tester na tigwa 150 sa palengke dun sa tabi-tabi. Tapos itong pantest natin 3.7 times 3 bali 11.1 volts. So ang reading nito kadalasan sa mga ganitong tester ay 12. Dito muna tayo, 12 volts kahit 11.1. Ang reading ay 12.04. Tapos itong patakbuhin natin 12.57, 56, halos 13 volts. Ang layo. Test natin. Itong gawin natin tester ngayon, 12 volts. Bali ito, meron na ditong battery meter sa taas. Kaya baka malabo ulit. Kanina malabo, hindi nagkuha yung video. Ito yung amps at voltage. Dito naman yung mismong actual voltage display. Tapos 2.5 amperes na auto detection sa Apple at saka sa Android na charging USB. Try natin. Muna tayo negative. Lahat nagsisimula sa negative kasi karamihan ng tao ngayon ay negative ang pag-iisip. Kaya unahin natin to negative para maging positive naman ang huli. Yep. 12.3. Ano ulit ang sukat dito? Tingnan natin yung mga palsipikadong tester kumpara sa pangmayaman. Ito pandukha. 12.3. Tapos ito 12.4. Pero ang totoo 11.1 lang to kasi 3.7 times 3 sa lithium ion na tig 3.7 volts. Tutuusin kulang pa yung yung dalawang bar hindi pa umiilaw kasi 12 volts, 12.3 kasi hanggang 16, alam ko hanggang 13 to 16 volts to capacity. Tapos ito
12.3, 12 point... Uy, iba talaga pagka mamahaling tester, no? Tutusin, hindi masyadong mamahalin tong Craftsman. Kumbaga, US made lang siya. Pero kung ano to, 12.3, 12.3 din dito sa kabila. So, accurate ito. So, ibig sabihin, lumalabas na hindi accurate itong 3.7 times 3. Kumbaga, sa tingin ko mga 4 volts ito po. Mga 4 volts bawat isa. Ayan, ulitin natin. 12.2. Hindi nagkakalayo. Ito, ang layo. Tapos sunod, try naman natin dun sa adapter ko na 13 volts para malaman natin kung alin talaga. Ayan, layo. 13 volts, halos 12.5. Halos mag 13 volts na dito sa isang mga patakbuhin tester. Eto, may nakuha akong adapter, bali 13 volts. So, dapat sundin na niya to. Saktong 13 volts to. Switching. Yun, sakto nga. Galing, accurate. So, kanina, kulang ng dalawa. Yan, ganyan lang. So, ngayon, okay. Very nice. Love it. Next. Ayos. Ang galing. Mas accurate pa to. Mas accurate pa dito sa tester ko. Magandang tester to, guys. Tama-tama to. Maganda rin na magiging outcome nung susunod nating project. Basta abangan nyo lang. At yung sunod kong project, mapapakinabangan nyo, lalo na sa mga may farm na hindi abot ng kabihasnan. Okay, 13 volts. Ayos. Satisfied. Okay, guys, that's all. Follow nyo na lang yung yung sunod natin project, basta matatapos din yung this week.